Natalo ang Rusya sa Ukraine, hindi lang sa digmaan kundi pati sa sarili nitong pagkakakilanlan. Habang mahigit 1,000 sundalo ang namamatay araw-araw, lumalabas na ang nakakagulat na estadistika na nagpapakita ng dalawang bagay. Malubhang nasugatan ang hukbo ni Putin at hindi makakabawi ang Rusya sa loob ng 100 taon dahil sa digmaan sa Ukraine. Nabunyag na ang kamalian ni Putin habang namamatay ang kanyang mga sundalo sa bilang na hindi inaasahan ng kahit sino. Mas madilim na ang kinabukasan ng Rusya ngayon kaysa bago sa lakayin ni Putin. Nagsimula ito sa biglang pagdami ng mga namatay sa Rusya nitong mga huling buwan. Ayon sa The Financial Times, sabi ng mga opisyal ng Ukraine at Europa, mas dumami ang namatay o nawawalang sundalo ng Rusya kaysa dati. Nagiging sanhi ito na bawat opensiba ng Rusya ay humina kumpara sa nauna. Sa pangmatagalang panahon, inilalagay ng Rusya ang sarili nito sa posisyon kung saan ang buong bansa ay malalagay sa bingit ng pagbagsak sa susunod na mga dekada. Pag-usapan natin yan mamaya. Tingnan muna natin ang mga numero kung tama ang The Financial Times. Spoiler, oo, totoo. Noong Pebrero, inihayag ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng militar ng Ukraine, ang dalawang bagay. Una, nawalan ang Russia ng 31,000 at 700 sundalo noong Enero pa lang. At pangalawa, hindi kasing taas ang antas ng pagre-recruit ng mga Ruso, sapat para mapalitan ang mga taong isinubo ni Putin. Dagdag pa ang mga pagkaluging ito sa 4 na taong digmaan kung saan mahigit 1.2 milyong sundalo ang nawala para sa Russia. Noong 2025 lamang, ayon sa United 24 Media, tinatayang nawalan ang Russia ng 415,000 sundalo na katumbas ng average na 35,000 kaswalti bawat buwan. Mukhang bumagal ang Ukraine noong Enero, pero malayo ito sa katotohanan. Ang 415,000 sundalo ay tumutukoy sa mga kaswalti, namatay, nasugatan, nabihag, at tumakas. Tungkol naman sa 31,000 at 700 na Ruso na napatay noong Enero, sinasabing lahat ng ito ay mga namatay. Abala ang mga drone ng Ukraine noong unang buwan ng taon at bawat pagkawala ay naitala ng mismong drone na dahilan nito. Sa pamamagitan ng mga kuhang iyon, lahat ay ina-upload sa Delta system ng Ukraine na nagbibigay daan sa beripikasyon. Hindi mo kailangang maging eksperto sa matematika para makita ito. Ang 31,000 at 700 sundalong namatay noong Enero ay mahigit 1,000 kada araw. 1,022.6. Kung eksakto, dagdag ang 35,000 kaswalti bawat buwan noong 2025. Kaya ang kabuuan, kasama ang ibang pagkawala, ay malamang lampas 1,160. Ang isa pang kapansin-pansing bagay na binanggit ni Syrskyi ay ang bilis ng pagkawala ng mga sundalo ng Russia ay napakataas na ngayon na mas mabilis silang nauubos kaysa sa kaya nilang palitan. Noong Enero, nagkulang ng 9,000 sundalo ang Russia sa pagre-recruit. Kaya nalampasan ng Ukraine ang malaking pagsubok. Ipagpapatuloy lang nito ang ginagawa. Pero ngayon, humihina na ang dati walang katapusang supply ng sundalong Ruso. Sa bawat pagkakataon na mas marami ang natatanggal ng Ukraine kaysa sa nare-recruit ng Russia, lubos na humihina ang kabuuang puwersa ng pananakop ni Putin. Ganoon din ang buong Russia. Malalaman mo rin kaagad kung bakit. Bakit hindi na lang mag-recruit ng mas maraming sundalo ang Russia? Lohikal na tanong ito. Ipinakita na ng Kremlin na handa silang gumastos ng malaki para sa digmaan ni Putin. Ngunit pumapalpak na ang paraang iyon dahil napatay na ang karamihan sa mga desperadong tumanggap ng pera, kaya paubos na ang mga sundalo ng Russia. Kulang pa rin ang mga Rusong gustong lumaban sa Ukraine kahit mataas ang bayad. Kaya pinipilit ng Moscow kumuha ng mas maraming kriminal. Pinipilit ang mga conscript na pumirma ng kontrata matapos ang sapilitang serbisyo at muling ipinapadala sa labanan ang mga sugatang sundalo. Ayon sa Financial Times noong Pebrero 10, kung pinansin ng Rusya, nalaman sana nila ang paparating na krisis sa pagre-recruit. Noong 2025, bumaba ang bagong recruit ng militar ng Rusya ayon sa Moscow Times noong Enero. Ngunit hindi ito malaki. Itinakda ng Rusya na mag-recruit ng 400 at 22,000 sundalo ayon sa tagapagsalita ni Putin. At sinabing nalampasan nila ito ng 700 at 4 na tao pero mas mababa pa rin ang bilang kaysa sa 450,000. Ipinagmamalaki ni Medvedev na umabot sa 400 at 22,000 ang na-recruit ng Rusya noong 2024.
dahil sa pagsusumikap ng mga Russian recruiter para mahuli ang mga natitirang tao sa labanan sa Ukraine. Bukod sa mga namatay dahil sa drone ng Ukraine, record din ang dami ng nagtatakasang sundalo ng Rusya. Ayon sa United 24 Media, tinatayang 70,000 sundalo ng Rusya ang posibleng tumiwalag sa kanilang unit bago matapos ang 2025. Mabilis na matematika, ito'y halos ika-6 na bahagi ng kabuang bilang na nirecruit ng Rusya ngayong taon. Panibagong problema na naman ito para kay Putin. Ayon sa Financial Times, ang bilang ng mga tumatakas sa Rusya ay nasa pinakamataas na antas na ngayon simula nang magsimula ang digmaan. Ipinapakita nito na napagtanto ng mga sapilitang inilalagay ni Putin sa militar na walang silbi ang malaking bayad kung mapupuno ka rin ng shrapnel mula sa drone. Kung pag-uusapan ang mga desperadong tao, ang pariralang iyan ay akmang-akma sa mga alipores ni Putin na nagkakandara pa sa loob ng Kremlin. Sa ngayon, alam nila na kailangan nilang panatilihin ang mataas na bilang ng mga nare-recruit. Sa kahit anong paraan, hinihingi ito ng kanilang dakilang pinuno. At alam nilang lahat iyon. Maraming bintana sa Moscow na posibleng pagmulan ng kanilang pagbagsak kapag hindi nila nakuha ni Putin ang gusto niya. Kaya ang nakikita natin ngayon sa Russia ay mas lalong desperadong pagsubok na mag-recruit ng mga tao. At kapag sinabi nating mga tao, ibig sabihin kahit sino na lang na handa pa ring tanggapin ang malaking bayad na inaalok ng Russia. Binanggit ito ng Financial Times, pati ang mga kriminal at sugatan. Dahil mahigit 1,000 sundalo nila ang namamatay araw-araw, mas nahihirapan ang Russia sa pag-recruit. Ayon sa ABC noong Enero, pinalalayan ng Russia ang lahat ng bilanggo nito. Kung pumayag ang mga bilanggo na magbaril at maglingkod sa Ukraine, hindi na nila kailangang magkulong sa Russia. Sa Enero 2020, nakapag-recruit ang Russia ng 180,000 sundalo mula sa kanilang kulungan, ayon sa Kiev Independent. Malamang lumampas na sa 200,000 ang bilang nito mahigit 1 taon mula noon. Mukhang magandang ideya yan. Ipadala mo sa Ukraine ang mga nahatulan ng pagpatay, rape, at pagtutulak ng droga. Siguradong malakas ang hukbo mo, tama ba? Kung isasantabi ang sarkasmo, kahit ang sistema ng kulungan ay hindi kayang magpatuloy na magbigay ng tao sa recruitment ng Russia habang buhay. Para malampasan iyon, umuupa na rin ang Russia ng mga dayuhang mandirigma saan man kaya nila. Iniulat ng ABC na sa pagsusuri ng pagkamatay ng 160,000 sundalong Ruso, mahigit 550 ay mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa. Ipinapakita nitong desperado na ang Russia gumastos sa labas ng bansa para mapanatili ang pagpasok ng sundalo. Mas matindi pa ang ibang paraan ng pagre-recruit. Ayon sa Estonian Public Broadcasting News, sinabi ng Estonian Foreign Intelligence Service noong Pebrero 10 na kumukonti na ang mga boluntaryo. Dahil dito, napilitan ang Russia na higpitan pa ang pressure sa mga hindi naakit sa bayad. Kasama rito ang panlilinlang, pananakot, manipulasyong psikolohikal, at minsan pisikal na dahas upang piliting sumama sa frontline ang mga ayaw manatili sa Ukraine. Tinatarget na ngayon ng Russia ang mga mahihinang grupo tulad ng matagal nang walang trabaho, may bisyo, at nalulunod sa utang para dumami ang bilang nila. Dahil dito, karamihan sa frontline unit ng Russia ay binubuo ng mga taong hindi dapat pagkatiwalaan ng armas. Ayon sa Foreign Intelligence Service ng Estonia, parang matibay na pundasyon ng malakas na hukbo, hindi ba? Ang mga taong ayaw lumaban ay pinipilit na sumabak sa labanan kung saan tapos agad ang kanilang buhay sa isang iglap. Dahil ito sa palpak na taktika ng Russia at sa matibay na depensa ng Ukraine sa kanilang teritoryo. At huwag kayong magkamali, alam ng Kremlin kung gaano kawalang silbi ang mga tinatawag na mandirigmang ito. Hindi na nga nila pinagbabalakang sanayin ng maayos ang mga ginagawang pambala ng kanyon na kinukuha nila sa kanilang militar. Ayon kay Ivan, isang recruit ng Russia na nakausap ng United 24 Media noong Pebrero 10, wala pang 2 linggo ang pagsasanay militar ng Russia. Pagkatapos ng lahat ng medikal na pagsusuri, tinanong nila ako kung handa na ba akong pumunta sa kampo militar kinabukasan. Bukas na mismo, sinanay kami ng 5 araw. Naghintay ng 5 araw para sa rotation ng puwersa. Tapos pumunta na kami sa battle positions, ayon kay Ivan. Hindi na nakakagulat na mahigit 1,000 sundalo araw-araw ang nawawala sa Russia. Ang pagsasanay militar ng bansa ay mula 6 na buwan, ngunit naging 3 buwan noong 2013. Ayon sa batas ng Russia, dapat munang sumailalim sa 4 na buwang training ang mga conscript bago ipadala. Pero hindi na ito nasusunod ngayon. Ang Russia ay nagsasanay ng kanilang mga sundalo ng halos kasing tagal ng paggawa ng maayos na sourdough starter. At ang mga sundalong iyon ay tumatagal din ng ganoon katagal. Sa Ukraine, parang tinapay na kahoy lang sila. Wala na ang mga veterano at karamihan ng gustong lumaban.
Ang natitira na lang ay ang mga sundalong ginagawang pambala ni Putin na patuloy niyang ipinapadala laban sa mga drone ng Ukraine. Sa ngayon, nagsisimula mo nang makita kung bakit sobrang pumapalpak ang militar ng Rusya at hindi makagawa ng anumang makabuluhang pag-usad sa Ukraine. Sa simula ng video, sinabi namin na ang digmaan ni Putin ay hindi kayang bangon ng Rusya sa 100 taon. Bakit ganoon? Para masagot, balikan natin ang simula ng panahon ni Putin bilang presidente ng Rusya. Ang dating KGB ahente ay hindi baguhan, ngunit tila hindi pa niya ganap na uunawaan ang mga problemang demograpiko at populasyon na haharapin niya. Ayon sa The Independent noong Oktubre 2025, ginugol ni Putin ang karamihan ng kanyang termino bilang presidente sa paglutas sa problema ng populasyon ng Rusya kapag hindi siya nakikidigma. Inamin niya noong 2005 na mahalagang aksyonan ang problema sa populasyon ng Rusya para sa katatagang panlipunan at pang-ekonomiya ng bansa. Sinabi rin niya ang katulad na bagay noong 2019 na binanggit na ang Rusya ay patuloy na hinahabol ng problema sa populasyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ni Putin. At sa parehong buwan na inilathala ng The Independent ang artikulo nito, muling binigyang diin ni Putin ang issue ng populasyon sa pamamagitan ng pagsasabing napakahalaga ng pagpapataas ng birth rate ng Rusya para sa kinabukasan ng buong bansa. Ayon sa kanya, nangyayari ito habang 1,000 potensyal na ama ang namamatay araw-araw sa Ukraine. Pero hindi kailanman hinayaan ni Putin na ang sarili niyang maling desisyon ay maging hadlang sa magagandang pahayag niya. Wala sa mga inisyatibong inilunsad ni Putin mula nang maupo siya sa pwesto ang totoong nakatulong sa matagalang kasaganaan ng ekonomiya ng Russia noong unang taon ng kanyang pamumuno. Oo, may tulong naman. Tumaas ang birth rate mula 1.21 milyon noong 1,900 at 99 hanggang 1.74 milyon noong 2015. Ngunit mula noon ay bumaba ito at patuloy na bumababa bawat taon. Noong 2024, 1.22 milyong ipinanganak lang ang naitala, kaya bumalik ang Russia sa bilang noong unang taon ni Putin sa kapangyarihan. Dahan-dahan at tuloy-tuloy na bumababa ang populasyon ng bansa mula nang bumagsak ang Soviet Union. Noong 1,970 ang populasyon ng Russia ay 147.6 na milyon. Ngayon, 146.1 milyon na ito, kasama ang 2 milyon na binilang ng Russia mula sa iligal nitong pag-angkin sa Crimea. Pero ano ang kinalaman nito sa hindi pagbangon ng Russia sa loob ng 1 siglo? Lumipat tayo sa taong 2,000 at 100 higit. 100 taon matapos maupo sa kapangyarihan si Putin. Sabi ng Institute for Human Sciences, mas apektado ang Russia ng pandaigdigang trend ng pagbaba ng bilang ng anak kaysa sa ibang bansa. Inaasahan ng United Nations na bababa ang populasyon ng Russia sa pagitan ng 74M hanggang 100 at 12M mula sa kasalukuyan. Sa hinaharap, magiging malawak ang teritoryo pero kaunti ang populasyon ng Russia. At alam ito ni Putin. Hindi lang mas maliit ang populasyon ng Russia kaysa China, India, or United States, kundi kalahati rin ito ng Brazil at Ethiopia at 1/4 ng Nigeria at Pakistan. Ayon sa institusyon, ito ay problemang 1 siglo nang nabubuo at 1 kapat na ng landas ang narating ng Russia. Ngayon, idagdag pa ang matinding digmaan sa natural na krisis. Ang digmaang ito ay nagdulot ng higit 1.22 milyong namatay sa Russia. Karamihan ay lalaki. Isang digmaan na patuloy na pumapatay ng higit 1,000 katao araw-araw. Ayon kay dating Forbes contributor David Axe, maaaring umabot pa ng 2,200 at 56 bago manalo ang Russia, kapalit ng 100 at 1 milyong buhay sa digmaan. Kung magpapatuloy ang bilis noong Mayo 2025, ano ang epekto ng malaking pagkawala ng mga potensyal na ama sa Russia pagkalipas ng 100 taon? Malayo ito sa magandang epekto sa populasyon. At ang bumababang populasyon ng Russia ay nagdudulot ng marami pang issue na tila sisira sa bansa matagal matapos mawala si Putin. Ayon sa Carnegie Endowment, naranasan na ng Russia ang katulad na sitwasyon sa birth rate matapos bumagsak ang Soviet Union. Nabawasan ang mga problemang dulot ng mababang birth rate dahil sa pagdagsa ng mga nagsasalitang Ruso mula sa dating Soviet Republic na lumipat sa inang bayan. Sa Russia, wala nang madaling paraan para takasan ang problema. Oo, may mga lumilipat pa rin sa bansa, pero hindi na mga nagsasalita ng Ruso at mas marami ng pagpipilian ang mga imigrante ngayon.
Ipinapakita ng endowment ang dating paglipat ng mga manggagawa mula gitnang Asya papuntang Russia. Ngayon, mayroong nasa pagitan ng 3 hanggang 3.5 milyong tao mula sa partikular na demograpikong ito sa Russia. Samantalang halos doble niyan ang bilang noong 2012 hanggang 2013. Nasa isang catch, 22 din ang Russia dito. Mas maraming imigrante mula sa mga teritoryo ng Asya ay nagreresulta sa unti-unting nababawasan ang pakiramdam ng pagkakakilanlan ng mga Ruso. Ngunit kapag umaalis naman ang mga imigrante mula sa ibang bansa, gaya ng nangyari sa milyon-milyon nitong nakaraang dekada, nawawalan ng lakas paggawa ang Russia na nagdudulot ng malalaking problemang pang-ekonomiya. Nauubusan na talaga ng mga tao ang Russia na kailangan nito para magtrabaho sa sariling bansa. Ang pagkawala ng mahigit 1,000 sundalo araw-araw sa Ukraine ay nagpapabilis sa lumalalang krisis sa populasyon na mahigit 1 siglo nang nabubuo. Ramdam na natin ang epekto sa ekonomiya ng Russia dahil sa pananakop ni Putin. Sa Forbes noong Oktubre, sinabi ni Andrew Danieri ng Eurasia Center ng Atlantic Council na karamihan sa mga nasawi sa Russia ay mga lalaking nasa 30. Sila ang mga lalaking papasok sa pinakamataas nilang taon ng kita. Pinili ng mga kontrakniki ang malaking bayad ng gobyerno kapalit ng pakikipaglaban at posibleng pagkamatay sa Ukraine. Ang pagkamatay ang mahalaga dito. Ang bawat 30 anyos na namatay ay isang Rusong hindi na makakapagbuo o mag-iiwan ng pamilya. Lahat ng ito ay nagpapalala sa matinding krisis sa populasyon na nararanasan na ng Russia. At lalo pang lalala ang sitwasyon para sa Russia sa susunod na mga 75 taon o higit pa. Naubos na ng Russia ang mga bihasang sundalo, kaya karamihan ng pinapadala sa Ukraine ay parang pambala sa kanyon. Ngayon, may mga nawawala sa Russia na may iba pang kasanayan. Ang ilan ay maaaring mga inhinyero na sanay makakatulong sa Russia na paunlarin ang infrastruktura nito. Ang iba naman ay maaaring mga semi-skilled na manggagawa. Kailangan ng Russia ang mga iyon. Mga pabrika ay tumatakbo lang sa 81% at patuloy bababa habang dumarami ang umaalis na may talento at pera. Ang digmaan ni Putin ay hindi lang pumapatay ng mahigit 1,000 sundalo kada araw, kundi pati mga manggagawa, asawa, ama, propesyonal, tagagawa ng pera, minero, at iba pang mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Oo, malamang na mananatili pa rin ang Russia bilang bansa sa susunod na siglo. Ngunit habang nalalamangan sila ng mga umuusbong na kapangyarihan, gaya ng China at India, para lang sa mga pantasya ni Putin sa teritoryong pagpapalawak. Sa dulo, mahalaga lang itanong, sino ang muling magtatayo ng Russia? Hindi ito ang mga taong iniaalay ni Putin para sa sarili niyang ambisyon. Hindi sila magtatrabaho, magkakaanak, o gagawa ng anumang makapagliligtas sa Russia sa kapalarang tila di may iwasan pagsapit ng 2,000 at 100. Hindi lang si Putin, 73 anyos na Pangulo ng Russia ang makakaranas nito. Maliban na lang kung gagamitin ng Russia ang mga body double para magkunwaring immortal siya, hindi na rin siya magtatagal dito. Balikan natin ang usapan sa labanan. Sa totoo lang, hindi nagaganda ang dami ng mga namamatay na Ruso ngayon. Itinakda ng Defense Ministry ng Ukraine na mapatay ang 50,000 sundalong Ruso bawat buwan na magpapalala sa krisis sa pagre-recruit sa Russia. Kaunti na lang ang gustong lumaban para sa sahod ni Putin. Bawat pagkamatay ay dagdag problema sa populasyon ng Russia. Sa mga nabanggit na paraan, may tsansa ang Ukraine na maabot ang target. Kung base sa nakikita ngayon sa labanan, humihina na ang opensiba ng Russia. Sa kasalukuyang bilis nito, aabutin pa ng hindi bababa sa 2 taon bago tuluyang masakop ng Russia ang rehiyon ng Donbas, na siyang pinaglalabanan nila ngayon. Ayon sa Deep State Ukraine Monitoring Project, iyan ay 2 taon pa ng tuloy-tuloy na kamatayan. Sa tantiya, batay sa mga nawala na sa Russia hanggang ngayon, aabot pa ito ng mga 600,000 katao na mawawala pa sa bansa. Malamang mas marami pa, dahil naubos ng Russia ang kanilang armor bago pa ang tao, at tapos na ang malalaking mekanisadong pag-atake ng Russia. Gumagamit ito ng mga sundalong walang sasakyan para makakuha ng kaunting tagumpay, gamit ang mga taktika ng paglusot na kadalasan ay nauuwi sa mas marami pang kamatayan na ngayon ay naging karaniwan na.
Nang mabigo ang espesyal na operasyong militar, tumaya si Putin na kapag pinilit ng Russia, babagsak ang Ukraine. Ayon kay Michael Kaufman ng Carnegie Endowment, talo na ang tayang iyon. Ang taya ni Putin ay ang patuloy na presyon sa lahat ng aspeto ay hahantong sa pagbagsak ng panig ng Ukraine. Ayon kay Kaufman, hindi magdudulot ng malaking tagumpay ang paraan ng pakikipaglaban ng Russia. Ang tanging maituturing nating tanong ngayon ay, gaano katagal ipagpapatuloy ni Putin ang lahat ng ito? Habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine, lalo lang lalala ang magiging imahe ng Russia pagdating ng katapusan ng siglo. Kung ipagpapatuloy ni Putin ang nabigong pustahan, maaaring mas mabilis maabot ng Russia ang target na populasyon na magdudulot ng pinsala sa ekonomiya, militar, at mamamayan nila. Dumudugo ang hukbo ni Putin, at ganoon din ang buong Russia. Gusto ni Putin ng imperyo, pero pagbagsak ang nangyari. Ang ekonomikong krisis, tumitinding separatismo, at pagkawala ng geopolitical na impluensya ay sanhi ng pagbagsak ng Russia. Alamin kung paano tinatakan ni Putin ang kapalaran ng kanyang bansa sa aming video. At kung gusto mo pang makakita ng iba pa, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa iyong araw-araw na dosis ng pagsusuri sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood.